Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi Hinamon ni Joel Patidongan si Atong Ang at Felix Reyes na mag-lie detector test para magkaalaman kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pinangalanan na nga si Felix Reyes bilang ex-judge na umaareglo umano ng kasong may kaugnayan si Atong Ang. Hinamon din ni Joel Patidongan si PCSO Chairman Felix Reyes na mag-resign ito kung may maipapakita itong mga ebidensya na nagdadawit kay Felix Reyes. may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Samantala, naniniwala naman si Senator Ronald De La Rosa na may maimpluwensyang tao ang nasa likod ng kaso ng missing Sabonghero. 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Dagdag pa nito ay handa siyang buksan muli ang investigasyon ng Senado kung kinakailangan para makatulong sa paglutas ng kaso. Merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Panoorin pa natin ang buong detalye. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Doon kasi napakalaki, parang nasa mahigit 230 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Wala bang paraan para mas mapaliit yung lugar kung saan uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay na mga missing Sabonghero? Dahil may nababanggit yung ating secretary ng DOJ na may-ari ng fish pond na di umano'y involved dito sa quote-unquote subcontracting nung mga papatayin po na mga Sabonghero. So, sa lawak po ng Taal Lake, hindi ba kayo makakatulong doon para lumiit yung area na kanilang uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay? Don. Sa totoo lang, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng palaisdaan na yan, membro ng PNP. Ngayon, putol kasi, pinipick up kasi nila yan hanggang arena lang. Pero ang may nakakaalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan, kung saan banda nila inilubog. Okay. Isa pang pasabog po nyo, Sir Dondon, ito yung sa PCSO the chairman, no? Si Felix Reyes. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement, no? Sabi nyo nga, siya yung tigapag-usap para sa mga kaso laban po kay Atong Ang. Siya ang umaareglo, kumbaga. Ano pa yung kanyang partisipasyon dito? At hinahamon pa ho niya kayo na tignan, no? Yung mga biyahe niya outside the country, kasi sabi nyo sa labas ng Pilipinas doon niya kinakausap, no, itong mga ibang mga judge. Hindi, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos yung mga judges na mga lumalabas sa ibang bansa. Ngayon, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Mismo ang mastermind nagsabi sa akin yan. Mastermind ng alin po? Yung mastermind ng missing Sabonghero na si Mr. Atong Ang. May Dinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako na kung kailan sa ombudsman, kaya yan, matagal ka na Felix Reyes, matagal ka na sinasabi ni Mr. Atong Ang sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing Sabonghero. Katulad yung piyansa namin, ikaw lahat ang naglakad sa mga judge na yan. Para alam mo lang, kung maiparinig ko sa iyo at mapatunayan ko sa iyo na dawit ka sa na to, mag-resign ka na. Mahiya ka naman, sabihin mo sa kanya, shut up. Hindi magsalita. Nagkakilala na ba kayo? Oo. Nagkaharap na ho ba kayo ni Felix Reyes po, ni PCSO? Yes, actually, kaibigan niya. Naku. May kwento pa nga kami, may CS doon sa... Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ang kaso, di ba? One of the, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa
Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalop natin sa CIDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee, there were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabugeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo? Nag-close na? May We have report. already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na sila Lasso, sino yun, Joe? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, ng mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. I'm very, noon pa yun sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon na gagawin yun kung hindi ka sinusuhulan? That's beyond your job description as a police operative na mag-kidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Yes, sir, credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then mayroon siyang sinasabi. Sir, sorry.
Sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since ilang panukala na po yung final ng mga kapwa niyo senador, either seeking to strictly regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Aside from doon mga missing sa Bungiros, no? Na dahil nga yun, sa online pa rin yun nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay, nagpakamatay dahil wala ng pera. May bata na nagpatiwakal dahil na-hook sa online gambling. So, alam natin, yung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling. Not enough. Kasi alam mo, Filipinos are very yung ingenuity ng Filipinos to go around the bush ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Mahirap pa rin. Lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong magandang solusyon para dyan.